Bago pa man ang State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes, may nauna nang ipinagmalaki ang Pangulo, ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero sa ika-4 na bahagi ng ating special series, Bago ang SONA, alamin natin kung nararamdaman ba yan at kung ano pang pwedeng gawin para may mapala tayo riyan. Ang special report sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Republika ng Pilipinas, bansang may upper middle income. Kung saan ang mga mamamayan ay kumikita ng mahigit pa sa 299,000 pesos kada taon o halos 25,000 pesos kada buwan. Parang pangarap lang ano po. Pero ngayong Hulyo, ang World Bank upper middle income ng turing sa Pilipinas. Bagay na ibinida ng administrasyon. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. Lagpas pa nga ang bagong average o yung gross national income per capita. Pero si Bong na isang jeepney driver, hindi kasama sa mga umabot sa ganyang kita. Nababawasan po yung kita sa mahal ng diesel. Kulang po talaga. Kaya po ngayon, yung kita ko kulang na kulang. Nang kwentahin kasi yan ng World Bank, pinagsama-sama ang kita ng lahat ng produkto at serbisyong likha ng mga Pilipino sa bansa at kita ng mga Pilipino abroad. Tapos hinati yan sa bilang ng mid-year population ng Pilipinas. Ibig sabihin kasama sa kwentang kinikita ng mga milyonaryo at ultra-bilyonaryo na ayon sa isang hiwalay na pag-aaral ay niwala pa sa 1% ng mga Pilipino. Mahigit 96% ng mga Pilipino mas mababa ang kita sa sinasabing upper middle income. At sinisikap ng mahabol ang minimum wage tulad ng inanunsyong pinakamalaking aumento sa sahod sa Metro Manila na hinati sa 2 bagsak. Malaki pa rin ang agwat ng kita ng mga mahihirap at mayaman. Kahit nga middle class umaaray. Ang call center agent na si Renz na umaabot sa 40,000 pesos ang buwan ng kita kung may incentive, nahihirapan. Ano rin pong saysay nung tataasan yung sahod namin kung patuloy na tataas yung presyo ng mga bilihin. Tulad na lang ng bigas, sa mga pinakamahihirap at iba pang piling sektor, may mga pag-alalay ayon sa gobyerno. Tulad ng 20 pesos kada kilong bigas, na sa kanila lang ibinebenta at sa 1,000 kadiwa center lang mabibili. Sabi ng palasyo, 15 milyong pamilya naman ang naaabot niyan. Bagamat kailangan gastusan ng 18 bilyong piso para pa lang sa taong ito. Kasi ito yung pinaka naging pangako niya. So, natupad ito sa mga kadiwa centers. Yun ang gusto ng Pangulo hanggang 2028. Pero malayo pa rin ang presyo ng bigas sa palengke na siya ipinangakong bababa noong 2022 campaign period. Ang programang tugon sa ngayon, isang uri ng ayuda. Yan ang problema, ayon sa isang ekonomista. When we say subsidy, no, someone will be footing the bill. It's not productivity-driven. Kahit pag may krisis tulad ng mega oil price hike, ayuda ang sagot ng gobyerno. 5,000 piso para sa mga tsuper tulad ni Bong para may panggastos sila at hindi mabalahaw din ang ekonomiya. Wala namang masamang tumulong, okay? But there are competing uses for your scarce resources. Now, is ayuda really the most beneficial, the optimal way to use your scarce resources? Marami anyang pwedeng gastusan ng pondo para lalong maging produktibo at dumami ang trabaho at aktwal na kita ng mga tao. Para pura ng bitin ng budget, umuutang o umaasa sa aid ng Pilipinas. Bagay na mas magiging pahirapan dahil sa ating pagiging upper middle income country. Kumbaga kasi sa estudyante, graduate na tayo at hindi na kailangang alalayan. So there will be fewer concessional loans. You will probably be getting loans but they come with higher interest and more stricter repayment terms. Okay? There will be less aid. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil din sa pagiging upper middle income country ng bansa, lalong papasok ang mga namumuhunan sa bansa. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. Hindi dahil upper middle income ng Pilipinas ay pipila na mga investor sa bansa at lilikha ng mga trabaho at magbibigay ng magandang kita sa mga manggagawa. May iba pa kasi mga tinitignan. Kumusta ba ang infrastruktura, ang governance o pamamahala? At pangkalahatan, gaano nga ba kadali o kahirap magnegosyo sa Pilipinas? There must be incentives for them to be here to do business. Macroeconomic stability, quality of infrastructure,
ease of doing business and governance. Probably in macro we're passing, but in those three medyo tayo bagsak. Dati nang ibinida ng gobyerno na may mga programa para bumilis ang pagnenegosyo sa bansa, tulad ng pakikipagtransaksyon na lang sa eGov Super App. Inaayos sa mga infrastruktura, kabilang mga airport, pati mga komunikasyon. Inaasahang ibibida sa State of the Nation Address o SONA ang 19,000 na libreng Wi-Fi station na naipatayo sa buong bansa. At para mas produktibo mga manggagawa, kailangang alagaan ang kalusugan nila at kanilang pamilya. Kaya tinarget ang zero balance billing o kawalan ng bayarin sa mga piling ospital. Sa ibang ospital naman, pinalalaki ang pwedeng saluhin at iba pang benepisyo ng PhilHealth. Mula July 2025 hanggang May 2026 ay meron ng 2.76 million patients ang na-cover ng zero balance billing. Meron din nakinabang na 1.6 million pasyente ang nakinabang mula January hanggang February 2026. Kinikilala naman niya ni Renz, bagamat swerteng hindi pa kinailangan yan. Pero sanaan niya, lahat ng serbisyo, maayos at maramdaman, mahirap man o middle class. Hindi lang sapat yung paayuda. Kailangan inaalam talaga, tinutukoy yung pinaka root cause talaga ng problema. Mapanagot na rin yung issue sa corruption. Kasi lahat naman ng mamamayang Pilipino nag-aambag. Kung wala, para saan pambansag na upper middle income? Not really that meaningful to the ordinary person, I'm sorry to say. Ang i-judge naman talaga is the outcome. We haven't really done much there, no? Batid na Malacanang na hindi agad ito mararamdaman. Wala pa tayo sa finish line. Nag-i-start pa lang po tayo. So, nandiyan yung ginagawa, yung interventions ng gobyerno, unang-una, yung upskilling ng ating mga kababayan para maging competitive sa pagtatrabaho. Nandiyan yung paghihikayat ng Pangulo na mag-invest sa Pilipinas. Maraming mga trabaho ang maibibigay nito. May 2 taon na lang ang Pangulo para patunayang walang maiiwan sa ipinagmamalaking upper middle income. Ivan Mayrina, nakatuto, 24 oras.